Narito na ang Veritas Editorial, ang paninindigan ng Veritas 846 sa mga napapanahong usapin sa bansa. Pakinggan si Reverend Father Anton C.T. Pascual, ang radyo ng simbahan. Veritas Editorial. Mga kapanalig, sa Senate budget hearing noong nakaraang linggo, iniulat ni DPWH Secretary Vince Dizon na 22 silid-aralan lamang sa target na 1,700 ang naipatayo ng ahensya ngayong taon. 2 buwan na lamang ang natitira bago matapos ang taon, ngunit halos 1.3% pa lamang ang naitatayong mga classrooms. Dagdag pa ng kalihim, 822 na silid-aralan ang kasalukuyang itinatayo, samantalang 882 ang hindi pa nasisimulan. Ayon sa Department of Education, ang mabagal na implementasyon ng DPWH ay dahil sa mabigat na workload nito. Nakaapekto rin daw ang mabagal na paglabas ng pondo ng DPWH at pagbabago sa liderato ng ahensya. Pahayag ng Alliance of Concerned Teachers o ACT Philippines, sinasalamin ng kakulangang ito ang tunay na prioridad ng pamahalaan. Habang bilyon-bilyon ang ibinubuhos ng DPWH sa mga maanumalyang flood control projects, pinabayaan naman ang karapatan ng kabataan sa dekalidad ng mga infrastrukturang pang-edukasyon. Anila, hindi lamang ito incompetence, kundi criminal neglect. Noong 2014, idineklara ni dating Pangulong Noynoy Aquino na hindi lamang binura ng DepEd ang classroom backlog na minana nito mula sa nakarang administrasyon. Lumampas pa sa kinakailangang bilang ang mga naitayong silid-aralan. Pero sa datos ng Second Congressional Commission on Education, EDCOM-2, mula 2014 hanggang 2024, tuloy-tuloy nang nabigo ang pamahalaan sa pag-abot ng taunang target sa pagtatayo ng silid-aralan. Noong 2018, inilapat mula sa DepEd ang mandatong magtayo ng mga silid-aralan sa DPWH. Simula noong naging sole implementing agency ng school building program ng DPWH, lumabo na sa 146,000 ang kulang na silid-aralan sa ating buong bansa. Hindi lamang nagkataon ang paglaki ng kakulangan ito kasabay ng mga maanumalyang infrastructure projects ng DPWH sa ilalim ng Administrasyong Duterte at sa Marcos Jr. Ayon kay ACT Chairperson Ruy Bernardo, malinaw na matinding pagpapabaya ito ng Estado sa sektor ng edukasyon at sa karapatan ng kabataan sa dekalidad na edukasyon. Kaya naman, iniutos ni PBBM na ilipat ang paghawak ng pondo at pagtatayo ng silid-aralan sa mga local government units upang mapabilis ang implementasyon at mapunan ang classroom backlog sa buong bansa. Samantala, ang DepEd at DPWH naman ang susubaybay sa implementasyong ito. Maliban sa mga LGUs, binabalak din ng DepEd na makipagtulungan sa Armed Forces of the Philippines, mga NGO at pribadong sektor sa pagtatayo ng silid-aralan. Sa isang komperensya noong 2024, idiniin ni Pope Francis na ang edukasyon ay karapatan, hindi pribilehiyo ng bawat bata. Aniya, education is an act of hope for a better society. Pero paano makakamit ng kabataan ang dekalidad na edukasyong magbibigay daan sa maunlad na lipunan kung labis ang kakulangan sa mga silid-aralan? Paano matatamasa ng kabataan ang karapatan sa edukasyon kung libu-libong estudyante ang nagsisiksikan sa iilang mga silid o di kaya sa covered courts at makeshift classroom? Tungkulin po ng pamahalaang itaguyod ang dekalidad na edukasyon para sa lahat ng mamamayan. Higit pa sa paglipat ng responsibilidad sa pagtatayo ng mga silid-aralan, matugunan din dapat ang iba pang mga issue sa sektor ng edukasyon, gaya nga ng kakulangan sa mga guro, school personnel, textbooks, at teaching materials, pati na ang mababang sahod ng mga guro. Higit sa lahat, mapanagot dapat ang mga responsable sa kasuklam-suklam na katiwalaang hindi lang kaban ng bayan ang ninanakaw, kundi pati ang kinabukasan ng ating mga kabataan. Kaya mga kapanalig, ang pagkakaroon ng sapat, maayos, ligtas na mga silid-aralan ay hindi lamang mahalaga sa pagtamo ng katarungan at magandang kinabukasan para sa mga kabataan. Gaya nga ng sinabi sa Kawikaan 1:2-3, nagsisilbi rin itong tahanan ng mga aral sa matuwid, matapat at makatarungang paraan ng pamumuhay. Mga aral
na higit na kailangang isabuhay ng ating mga lingkod bayan. Kapanalig sa Caritas Manila, meron po tayong 5,000 scholars nationwide. We believe that education is the great social equalizer. Paano mangyayari ito? Kung ang pamahalaan ay taksil sa kanilang sinumpaan. Kaya tayo po'y maging vigilant. Bantayan natin ang pamahalaan, lalong-lalo na ang pagpapatupad ng magandang edukasyon sa ating mga kabataan, ang kinabukasan ng lipunan. Sabi nga ni Jose Rizal, sumainyo ang katotohanan. Inyong napakinggan ang Veritas Editorial. Ugaliing pakinggan ng Veritas Editorial kasama si Reverend Father Anton C.T. Pascual. Veritas Editorial.